May dalawang bahagi ang kwentong ito ni Drake. Ang unang bahagi ay pinadala niya noong November 2024 pero hindi nabasa at ngayon ay nagbigay siya ng update October 2025. Sana huwag kayong malito. Inyo pong pakinggan ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kakwento nating si Drake. Hatid ng KNBK, kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, itago niyo na lang ako sa pangalang Drake ng San Mateo, Isabela at ito ang kwento ng buhay ko. 26 years old ako ngayong sisimulan ko ang pagsusulat. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos dahil ngayon ko lang ito gagawin at hindi kasali sa mga talent or skills ko ang pagsusulat ng kwento kaya pasensya na kayo kung hindi ako kasing galing ng ibang senders. 5 babae ang isasali ko sa kwento ko pero unahan ko na ang ilan sa inyo. Hindi ako babaero. Samantala, yung iba namang nakikinig ngayon marahil masasabi niyong mahina ako dahil 26 na ako pero nakalima pa lang ako. Hindi naman kasi ako kagwapuhan. Sa katunayan ay pango ako. It runs in the family. Pero may mga nagsasabing bagay naman sa akin ang aking pagkapango. Ewan ko lang kung totoong may binabagayan ng ilong na pango. Isa pang dahilan kung bakit naka-5 pa lang ako ay dahil simpleng pamilya na may napakasimpleng buhay lang ang kinabibilangan ko. At dahil simple lang ang pamumuhay namin, kagaya ng buhay ng nakararaming nakikinig, hindi ko na ikukwento ang lifestyle namin dahil sure ako na halos magkakapareho lang tayo. Dahil dito, dumako na tayo sa exciting part, ang aking mundo ng pag-ibig. Ang unang karanasan ko sa pag-ibig, as in first relationship, ay nagbigay ng may kataasang self-confidence sa akin kasi si Tina ay talagang maganda at mas matangkad pa nga sa akin. Marami noon ang hindi makapaniwalang nagka-girlfriend ako ng isang kagaya ni Tina. Hindi ko siya ka-eskwela. Schoolmate siya ng mga kababata ko at minsang may events sa school namin ay inaya ko si Tina na manood. Sumama naman. Pagpasok pa lang namin sa entrada ng amphitheater ay tinitingnan na kami ng mga classmates ko. Umupo kami ni Tina sa hilera ng mga kaklase ko at isa sa kanila ang nagsabing kung totoo daw na girlfriend ko si Tina, mag-holding hands daw kami. E di nag-holding hands nga kami ni Tina kaya naniwala na sila. Pero ito sana ay mapaniwalaan nyo din mga kakwento. Sa 1 taon at 4 na buwan naming relasyon ni Tina, holding hands lang ang naganap. Ni kiss sa pisngi, wala. Okay ba kayo doon? Alam ko yung iba pupurihin ako. Sasabihing napaka-gentleman ko, marespeto sa babae. Pero yung iba naman, I know, kinakantsawan nyo na ako kasi 1 year and 4 months, hindi man lang ako nakascore. Well, aaminin ko, ako yung lalaki noon na matapang lang sa chat pero duwag sa personal. Just in case curious kayo kung bakit kami nagkahiwalay ni Tina, sabihin na natin na agaw siya ng kaklase ko. At hindi ko na rin ipinaglaban pa kasi nung time na yon ay lilipat na sina Tina sa Maynila. So what's the use na ipaglaban ko pa kung ang magiging kalaban ko naman ay distansya. Naisip ko, kasama ko nga siya halos araw-araw ay nakabig pa ng iba. How much more pa kaya kung ang distansya na namin ay milya-milya? Tinanggap ko na lang kakwento na Tina and I are not meant to be.
Total, first love ko pa lang naman siya. So, one down, four more girls to go. Ang pangalawang pag-ibig ko naman ay dati ko na rin kakilala, kaklase noong high school pero college na kami noong magkaroon kami ng chance na madiskubre ang aming mga totoong damdamin. Hindi ko actually sukat akalain na magkakaibigan kami dahil noong high school kami ay hindi kami close at isa siya sa pinakamasungit at pinakamaarte sa klase namin. Siya kakwento ay itago na lang natin sa pangalang Maria. Siya ay nagtataglay ng magandang mukha, maitim lang siya, maliit at yun nga, masungit. Noong high school kami, may time noon na ang upuan niya ay nasa harapan ng upuan ko. Ayaw na ayaw niyang sinasabit ko ang bag ko sa sandalan ng upuan niya at mas lalong ayaw niyang natutuntungan ng paa ang likod ng upuan niya. Makikita ang kaartihan niya noon sa kanyang mga gamit. Yung ballpen niya may feather, minsan naman maliit na sombrero at iba't iba ang design ng palamuti. Kapag may exam o quiz kami, lintik yan makatakip ng papel niya na akala mo mangongopya ako, hindi naman ako nakakakopya. Sa ISU o Isabela State University, Echagi Campus kami tinadhanang magkita ulit ni Maria. Pareho kaming agriculture ang kurso pero hindi kami magka-section kasi nung enrollment, kasama niya ang ibang kaklase namin din nung high school. Nakita ko sila nung enrollment. Isang grupo silang tapos nang nagpa-enroll habang ako'y magsisimula pa lang. Kinawayan naman nila ako that day. Hindi ko lang inaasahan na magiging close ko pa rin sila kahit hindi kami magkaka-classmate. Hanggang sa napagdesisyonan namin na sa susunod na enrollment ay sabay-sabay kaming magpa-enroll para baka sakaling magiging classmates kaming lahat. And that actually happened, kakwento. Naging classmates ko sila, maging si Maria. At noon ay nakilala ko pang mabuti ang totoong Maria na ibang-iba sa impression ko sa kanya nung high school kami. Si Maria pala yung tao na ang ugali ay nakadepende kung ano ang ugali ng kaharap niya. And here's the unexpected. Na in love ako sa babaeng dati kong kinaiinisan, si Maria, pero hindi niya alam na may pagtangi na akong nararamdaman para sa kanya. I just want to make one thing clear though, kakwento. I wasn't there in college para umibig o maghanap ng jowa. Baka kasi magkaroon kayo ng impression sa akin na puro lang ako pag-ibig. Hindi po. My parents are farmers at walang farmer ang gumanda ang buhay sa pagsasaka lang. Walang ganon. Kung may magsasaka mang mayaman na ngayon ay dahil sa kanyang anak na pinag-aral niya at nag-angat sa kanila mula sa kahirapan. At gusto ko ring isipin na ganon din ang layunin ng magsasaka kong magulang kaya pinag-aral ako, and that's okay with me. Siyam kaming magkakaibigan, including me and Maria, at sila matatalino. Very good ang academics nila while ako, sobrang average lang. But this thing is true. Kapag sumama ka sa matatalino, pwede ka ring tumalino kasi magagaya ka sa studying attitude nila. So being a very average guy, nagsikap akong huwag maiwanan. Hindi man pumantay sa academic performance nila, at least wala akong bagsak. Sipag at tiyaga ka ako lang noon, matatapos din ako. Ganon ang puntirya ng utak ko. Kaya lang, itong puso ko, bobo.
hindi nakapagpigil. Magkatabi ang boarding house namin ni Maria. Yung sa amin, 4-story building at parang pang-5 floor na yung rooftop na gustong-gusto namin pagtambayan. There's that day na gumaya lang ako sa mga ka-boardmates kong malalakas ng loob. Tumuntong ako sa ibabaw ng parapet. Yun yung mababang konkretong dingding ng rooftop. Hanggang tiyan lang yon na pader at sa ibabaw nun ay napagtitripan naming tuntungan. Lakaran kapag gusto namin mag-thrill, kahit na alam naming isang pagkakamali lang ay mauutas kami pag kami ay nahulog. So I was doing that. At sa totoo lang ay hindi naman nakakatakot kapag nagawa mo na dati. Pero may nag-text. Kaya kinailangan kong bumaba para mabasa ang text na yun sa phone ko. Ganito yung text. Drake, bumaba ka nga dyan. Baka mahulog ka. Ang text na yun ay galing kay Maria. 8 words lang. Pero inulit ko pang binasa kasi parang may mas malalim na pag-aalala sa text na yon. Yung tipong parang galing sa isang nagmamahal gaya ng ina, ate, or someone special. Bumaba ka nga dyan, baka mahulog ka. Ayoko maging asyomero noon pero ganon talaga ang naramdaman ko. At hindi na nga ako bumalik sa ibabaw ng parapet pero nahulog pa rin ako. Nahulog ako sa kanya, kay Maria. Yes, I was then in love pero hindi niya alam at alam din lahat ng kaibigan namin na magkaibigan lang kami. But there were those indications na she really cared for me at nagtitiwala siya sa akin. Pare-pareho kaming taga San Mateo at tuwing weekends umuwi kami sa mga barangay namin. Sa sasakyan tuwing weekend, lagi kong naririnig ka sa kanya ang salitang tabi tayo ha? Or ikaw gusto kong katabi sa van. Ganon kami ka-close. At alam kong sa mga hindi nakakilala sa amin, inaakala na nilang kami na ni Maria pero hindi in real life. Meron din silang sinasabi na walang talo-talo sa magkakaibigan. Hindi ko yun gusto actually. Hindi ako sang-ayon pero I didn't speak kasi ayoko ring mahalata. May isang hapon din noon, birthday ng isang katropa namin na nag-blow out sa Jollibee Alicia. Ang Alicia ay katabing bayan ng Etiague, kung saan naroon ang school at boarding house namin. Marami kaming nag-aabang ng bus noon, then may dumaan pero lumagpas sa amin. Kapag ganon, tatakbo ka or else mauubusan ka ng upuan. Laking gulat ko kakwento, hinablot ni Maria ang kamay ko sabay takbo patungo sa pintuan ng bus. Yes, that happened. Nagka-holding hands kami. Of all people sa buong tropa namin, kamay ko talaga ang napili niyang hablutin. At sa loob ng bus, magkatabi kami. Nakatilikod siya sa akin noon kasi parang may inaayos siya sa bag niya at kumakanta siya ng may linyang I'm lucky, I'm in love with my best friend. Masaya na mahirap ang naging sitwasyon namin ni Maria. In love ako sa kanya at nakikita kong ganon din siya sa akin pero wala akong lakas ng loob na alamin kung pareho talaga kami ng feelings for each other kasi baka mali ako at masabihin akong asyomero at masira
ang friendship namin. Si Maria, napakahilig sa K-pop. Super Junior, particularly, at ang bias niya ay si Lee Dong-hae. Lalaking lalaki ako at anak ng magsasaka at sa agriculture din mapapabilang, kaya't normal sa akin na hindi magustuhan ng K-pop, pero for the sake of love ay tinuruan ko ang sarili kong ma-appreciate ang K-pop para lang makarelate ako kay Maria. May isang sayaw pa ang Super Junior ang medyo inaral ko ang ilang steps. Yung Sorry Sorry. Then one day, piniplay ni Maria ang song na yun and I dance. Nagulat siya. "Naglain ka kayo magsala?" She exclaimed sa aming salitang Ilocano. Magaling daw pala akong sumayaw. Isang araw naman, suddenly nabigkas niya ang salitang Drake is my namja chingu. Korean phrase yon at hindi ko alam ang ibig sabihin, and when I asked her, ayaw niyang sabihin. Ang saya-sayang ma-in love ka kwento. Like halos everyday, makulay ang mundo mo. Pero nakakalungkot kapag naiisip ko na parang hindi totoong in love din sa akin si Maria, kasi ang ganda-ganda niya. Parang napaka-ilusyonado ko namang sobra kung iisipin kong in love din siya sa akin. Para pa nga akong tanga noon na laging humihingi sa universe ng mga sign just to make myself believe somehow na mahal din talaga niya ako. And then may isang gabi, sabi ko, last sign na ito. Kung naka-pink siya ng damit bukas, that means she really loves me. Inagahan ko ang pumasok sa school kinabukasan para makita ko siyang bubungad sa aming classroom. Then boom! Dumating siyang naka-pink. Noong mga panahong yon ay may ilan na sa circle of friends namin ang nakakahalata sa mga galaw ko. Isang araw pa kasi, isang friend ko ang nanghiram ng phone ko. Bago ko ibinigay, kinailangan kong i-unlock ang PIN code. Tumaligod ako sa nanghihiram para hindi niya makita ang PIN code ng phone ko. Kasi ang PIN code ay last name at birthday ni Maria. Ang hindi ko alam, sutil pala talaga siya at sinadya niyang silipin ang pag-i-encode ko ng PIN code at nakita niya. Nainis ako noon pero nakiusap ako sa kanya na kami na lang muna ang makakaalam ng tungkol sa lihim kong pag-ibig kay Maria. Nangako naman siyang hindi niya ipagkakalat. Pangakong alam kong hindi niya tinupad dahil dumating sa point na halos alam na nilang lahat. At hindi nila naiiwasang lantaran akong itukso kay Maria. Kapag tinutokso nila ako kay Maria, kinikilig ako pero uneasy ako kasi alam na ni Maria. At alam kong mas tama na sa akin mismo manggaling, kaya kinausap ko na si Maria. Inamin ko na yung damdamin ko para sa kanya at nagpaalam ako kung pwede ko siyang ligawan. Ang sabi niya, what if daw kung pinayagan niya akong manligaw? And naging kami pero eventually nag-break kami. Sure daw ba ako na hindi magkakalamat ang friendship namin? Naunawaan ko siya, 100% klaro sa akin ang point niya. Ayaw niyang masira ang kasalukuyang saya ng samahan naming dalawa as friends. But there's the fact na parang pinagpili niya ako, di ba? Kung susugal ako na magkaroon kami ng relationship na baka masira lang or manatili na lang kaming friends na walang bahid. Nagdesisyon kaming maging friends na lang, kakwento. Hindi ako sure noon kung tama yan, pero siguro dahil sa masyado ko siyang mahal ay nirespeto ko at sumang-ayon na lang ako kasi apparently yun ang gusto niya, di ba?
ang maging friends na lang kami. So, ganun nga ang nangyari. We remained as friends. Walang nabago sa dati, sweet pa rin kami, clingy pa rin siya to the extent na walang naniniwalang friends lang talaga kami, base sa mga actions at closeness namin. Alam mo Kuya Bono, hindi ko alam kung totoo ito, pero base sa experience ko, unti-unti kong natatanggap na magkaibigan lang kami. Unti-unti ay parang natututunan na ng puso ko na huwag nang ma-excite o ma-inspire sa kung ano pang posibleng mangyari sa amin kasi may limitasyon ang aming relasyon. Limitasyon ng friendship. Gets niyo ang point ko, di ba? Like, yes, pwede mo siyang mahalin hanggang langit pero may mga bagay na hindi mo pwedeng gawin o hangarin kasi friends lang kayo. Noong tumuntong na kami sa third year ng college, nag-decide na kaming lahat na magkakaibigan na magsama-sama sa isang boarding house upang tulungan namin ang isa't isa sa aming pag-aaral at ito ay nangyari naman. Magkakasama na kami, syempre pati si Maria. Alam mo Kuya Bono, andun na ako sa part na tanggap ko na talaga na best friends na lang kami ni Maria. Kaso ang kulit pa rin ng mga kaibigan namin. Ayaw nila kaming tantanan. Imposible daw na wala daw akong nararamdaman para kay Maria. Well, may nararamdaman pa rin ako pero hindi na gaya ng dati kasi alam mo kakwento, mas maayos ang takbo ng friendship namin. Mas lalo pa nga kaming naging sweet eh. Ang gulo no? Ikaw ba naman kapag maghuhugas kami ng pinagkainan dahil laging kami ni Maria ang natutoka sa paghuhugas ng mga pinggan, lagi kaming nag-aasaran, basahan ng tubig, basang-basa sa loob ng boarding namin kapag kami ang naghugas ng plato. Yes, childish yung magbasahan ng tubig pero kitang-kita ko sa mukha ni Maria yung saya and it feels good kasi yung sayang yon ay alam kong galing sa akin. Nagiging masaya siya sa akin kasi we are friends. Araw-araw halos kami magkasama sa boarding house maging sa classroom. Pero ang tibay ko kasi natanggap ko. Friends lang kami. Fourth year college na kami, graduating, pahirapan na noon dahil sa thesis. Nahirapan ako noon na mag-reconduct kasi mali yung pagka-implement ko sa mga treatment ng tanim ko. Pero awa ng Diyos na ihabol ko naman. Pero noong mga panahong ito, sa kabila ng pukpukan na sa thesis ay sumikit pa rin ang pag-ibig noong makilala ko ang isang magandang babae na itago na lang natin sa pangalang Misty. Ako ang naatasan noon para sa production number ng mga candidates sa beauty pageant sa college namin, ang College of Agriculture. Ang gaganda ng mga kandidata at isa doon si Misty.
Classic move ng isang na-crush at first sight. Kinuha ko ang number niya, kinagabihan textan na kami. Until nagpaalam na akong ligawan siya at matapos lang ng isang buwan, sinagot niya ako. Yes, sa wakas nagka-girlfriend ako bago lumisan sa college life ko. Isang bagay na akala ko hindi ko maranasan kasi buong college life ko ay itinuon ko sa pag-aaral at sa friendship namin ng mga friends ko at sa best friend kong si Maria. I wanted to be serious sa relasyon namin ni Misty kahit na ganun kadali kaming napasok sa buhay ng isa't isa. I wanted to give my all kasi nga lalaki ako at iyon ang tama. Madalas nagsishare kami sa allowance ko kahit na hirap akong pagkasyahin sa buong linggo. Ako ang sagot sa lahat ng mga dates namin. Hindi ako nakakatanggi kapag hinihiram niya ang laptop ko at ako naman ang nanghihiram sa mga kaibigan ko para lang may magamit ako. Pista noon ng bayan ng Itiage, may fireworks display. Nagpunta kami at nung matapos ang fireworks, masaya ang lahat ng nanood. Ang mga magjojowa, magkaakbay, magkahawak kamay. Kagaya namin ni Misty pero bigla niyang binitawan ng kamay ko nung may lalaking may mas edad sa amin, nakamotor, lumapit sa amin, masama ang tingin sa akin. Nung makaalis ang lalaki, tinanong ko si Misty kung sino yon. Landlord daw nila. It's a lie. Dahil isang buwan ang dumaan, sumabog ang balitang tumapos sa aming relasyon ni Misty. Buntis siya at natural hindi ako ang ama kundi yung landlord nila. Nasaktan pa rin ako at dumating ako sa point na nagkukwento ako sa mga kaibigan ko including Maria. I opened up, nakainom ako that time at lumuluha ako habang nagkukwento sa kanila. As expected, nariyan sila para i-comfort ako, lalo na ang girl best friend ko si Maria. They made me realize na it's just a part of life and they taught me to focus muna everything sa aming pag-aaral lalo na graduating nga kami. And Maria was the perfect example of someone na talagang focus lang sa pag-aaral all her college life kasi never siyang nagka-boyfriend. Maraming nagtangkang manligaw sa kanya pero she never paid attention to them. Ni isa, wala siyang pinatulan. Then one day, I was with a high school friend at naisip ko na lang biglang tanongin siya kung ano yung namjatchingo, which is a Korean phrase. At sariwa pa sa alaala ko when Maria said, Drake is my namjatchingo. Sabi ng kaibigan kong yon, namjatchingo ay boyfriend, which technically means sinabi pala noon ni Maria na Drake is my boyfriend. Noong birthday ni Maria, huling birthday niya na college pa kami, bumili ako ng rosas at nilakipan ko ito ng long, sweet message. At sa sulat na yon, inihayag ko kung paano ko natanggap na hanggang friends lang kami. At noon, happy ang lahat. Tawang-tawa sila sa sulat kong halos 7 meters ang haba kasi mapayat yung papel, parang resibo ng cash register. Pinost pa nga ni Maria sa Facebook niya yung sulat ko. I mean yung itsura ng papel na ginamit kong napakahaba nga. Happy ako noon na nakikita ko siyang happy kahit wala kaming label. Few days bago kami mag-graduate, kwentuhan na lang tungkol sa mga naging hirap namin sa pag-aaral. Then suddenly, nagawa kong itanong si Maria kung bakit hindi niya sinagot yung isang manliligaw niyang matalino na gwapo pa. Ang kasagot-sagot niya sa akin ay, mas gugustuhin pa kita kesa sa taong yun.
Hiyaw ang mga friends namin noon, Kuya Bono, pero ako, I acted like. Hindi ako kinilig pero deep inside ay kilig na kilig ako. At naitago ko yon sa seryosong mukha ko. So, nagtapos na kami ng college. Kanya-kanya ng hanap ng trabaho except Maria na nagpa siyang magpahinga muna. Kaming mga naghanap, nahirapang makakuha ng trabaho. One day, inalok ako ng tito ko ng training kasi nagtatrabaho siya sa private institute ng Department of Agriculture dito lang din sa bayan namin. Naisipan kong ayain si Maria kasi magandang dagdag yon sa credentials namin. Pumayag naman si Maria. Marami kaming sumabak sa training na yon. Meron pa mga taga-ibang probinsya, Benguet, Kalinga. At natural kami ni Maria ang laging magkasama pero nakikibanding din naman kami sa ibang participants kasi sa totoo lang, masasaya silang kasama. Sa closeness namin ni Maria, wala talagang naniniwala na best friends lang kami. But we made it clear to everyone na magkaibigan lang talaga kami. Isang gabi, bago ang huling araw ng training namin, may isang lalaking participant sa training ang kumausap pa sa akin at nagpaalam kung pwede daw niyang ligawan si Maria. Itago na lang natin siya sa pangalang Alden. Nagulat nga ako bakit nagpapaalam si Alden sa akin. Sino ba naman ako para hindi siya payagan, di ba? Kaya sa tanong niyang pwede ko bang ligawan si Maria, ang sagot ko ay oo. But little did I know na hindi lang pala si Alden ang nagkakagusto kay Maria kundi marami sila. Yes, oo ang naging sagot ko kay Alden pero deep inside me ay nagselos kaagad ako. Nagtapos ang training at nung araw na yon, kinagabihan ay may magaganap na parang party just to celebrate the commencement of the said training. Kinausap ako ng tatay ni Maria. Yes, kilalang kilala ko ng pamilya ng best friend ko, all of them. Ang pakiusap sa akin ng tatay ni Maria, ikaw na bahala sa anak ko ha, Drake. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang hahayaang uminom ng alak ha. At nung gabi nga ng social gathering o yung parang party, nasa tabi lang ako ni Maria. Nag-alak Kevin Costner ako at si Maria naman si Whitney Houston sa pelikulang The Bodyguard. Nandun lang ako sa tabi niya habang kausap niya si Alden, yung lalaking nagpaalam sa akin na ligawan siya. Nakainom na si Alden noon kaya't mas lalo akong naging alerto kasi alam kong kulang na sa kontrol ang isang tao kapag nakainom na. Noong matapos ang party, kailangan nang umuwi sa kanya-kanyang hostels na nasa loob lang din naman ng private institute. Hinatid namin si Maria. Magkasabay sila ni Alden sa marahang paglalakad nila while ako ay nasa likod nila. Dakilang bodyguard nga ang peg ng lolo mo. At nung nasa harap na kami ng pinto ng hostel room ni Maria, akmang papasok na si Maria pero pinigilan siya ni Alden. Aamin na yata o maghahayag na ng kanyang intensyon na ligawan si Maria pero ako'y biglang pumagitna. Hinawakan ko ang kamay ni Maria at inakay ko na siya papasok sa kwarto niya. Kayo nga po ang humusga kung tama yung ginawa ko. Ako kasi protective boy best friend ang stand ko noon at wala akong ibang hangarin kundi
Sana sa maayos na lalaki mapunta ang best friend ko. So nagtapos ang training na yon. Kanya-kanyang ganap kami sa mga buhay-buhay namin. Bibihira na lang kaming magkita ng mga kaibigan ko at ng girl best friend ko. Pag may gathering naman, kapag namimiss na talaga namin ang isa't isa, lumalabas kami para mag-swimming. As usual kakwento, ako ang sumusundo sa best friend ko sa bahay nila. Hatid sundo ko siya tuwing lalabas kami. Hindi ko na matanto noon kung talaga bang wala akong feelings para sa kanya or sadyang naging natural na lang sa akin ang mag-care sa kanya. Kumbaga, parang nakasanayan ko na. But if I may ask, naniniwala ba kayo na pwedeng mabuhay ang dati mong pagtingin sa isang tao na sobra mong minahal noon? Makalipas ang mga taon, hindi na namin maharap lumabas sa mga kaibigan ko kasi we were busy na sa kanya-kanyang work namin at ako nagka-love life naman ulit sa pang-apat na pagkakataon. That was year 2022 because there's this very strong feeling in me noon na gusto ko na ng seryosong relasyon kasi may work naman na ako and that ang kulang na lang talaga for me to feel complete ay isang matino at seryosong love affair. And yes, kakwento, sa awa ng Diyos at ng universe ay nakatagpo naman ako ng pag-ibig sa katauhan ng isang babaeng itago na lang natin sa pangalang Kathy. Kaya lang si Kathy may asawa at anak na. Oo, may asawa na si Kathy pero hiwalay sila physically pero hindi sa papel. But still, I must say na minahal ko din ng sapat si Kathy sa kabila ng lahat ay tinanggap ko. Inako ang responsibilidad sa kanyang anak kahit na wala akong kamuwang-muwang sa pagiging ama. Yung sahod ko noon, hinahati ko para sa kanila. Tinutulungan ko din siya sa business niya, ang pag-go-online selling. Nagwo-work ako Monday to Friday kasi government employee ako at sa weekend nagde-deliver kami ng mga orders sa kanya. Akala ko noon kami na talaga at natanggap ko pa nga ang katotohanang hindi kami makakasal kasi kasal na siya. I just love her that much kaya tinanggap ko na ang lahat. Buong tapang at kapal ng mukha ko ring inamin sa pamilya ko lalo na sa magulang ko na isang babaeng kagaya ni Kathy ang mamanugangin nila. Noon ko napatunayan kung gaano kabuti ang parents ko, lalo na si Papa na nagsabi pang, kung saan ka sasaya anak, dun din kami. Napayakap ako noon sa parents ko kakwento. Super thankful ako sa magulang ko dahil napaka-supportive nila. Pero kinailangan kong pansamantalang ilihim noon ang tungkol kay Kathy sa mga relatives ko kaya walang post-post. Bawal ang mag-post sa social media. Siguro may ilan na sa inyo ang nanggagalaiti sa galit sa akin at this point of my story. In fact, pati mga kaibigan ko, including my best friend Maria, gusto nila akong murahin noon, sabihin ng bobo kasi nga degree holder ako pero nahulog ako sa isang babaeng hindi na nga nakapagtapos ng pag-aaral, kasal pa at may anak na.
Alam ni Kathy ang kwento namin ni Maria. Kaya naman, pinagseselosan niya noon ang best friend ko. Gusto ko lang kasing maging honest and transparent sa relasyon namin ni Kathy kaya kinuwento ko lahat. Kasi nga, seryoso ako sa kanya. Seryoso ako to the extent na nagpahawak ako sa leeg. Sinunod ko lahat ng bawal niya. Hindi ako gumawa ng anumang bagay na ikagagalit niya. At dahil doon ay hindi na ako nakakasama kapag may banding ang mga kaibigan ko. Nagsakripisyo ako para kay Kathy kakwento. Mahal ko ang mga kaibigan ko at mabigat sa loob ko ang hindi makasama tuwing may gathering sila pero para sa katahimikan ng aming pagsasama ni Kathy, nagpapas na lang ako kapag may paanyaya sila. Pero ito talagang sakripisyong ito ay sobrang sumugat sa dibdib ko. Nagkaroon ng hiring sa private institute ng Department of Agriculture dito sa amin. Doon nagtatrabaho ang uncle ko maging si Maria pero binawalan ako ni Kathy. Binawalan niya akong mag-apply kasi nandun si Maria. So hindi nga ako nag-apply para walang away. Mahal ko siya at pati ang sarili kong damdamin sinusupil ko noon. May pinagseselosan din ako noon sa kanya, kaibigan niya. Pero never akong nagtanong o nagsalita tungkol sa lalaking yon kasi ayaw ko ng diskusyon. 1 year and 10 months naman ang inabot ng aming relasyon ni Kathy. Nakipag-break siya sa akin, hindi ako pumayag noon. 3 months rule bago ako sumuko at bumitaw. Lumuhod ako kakwento. Nagmakaawa ako sa kanya na ayusin na lang namin. Alam nyo, yung kaibigan niyang pinagsesilosan ko noon, yun ang pinalit niya sa akin. May kutob na ako noon pa pero tinago ko lang dahil mahal ko siya at iniwasan ko na mag-away kami dahil kapag nag-away kami, chance niya na yun para iwanan niya ako. I really can't imagine that after all that I have done ay naging miserable pa rin ang buhay ko. Hindi ko alam noon kakwento kung paano ako magsisimula ulit kasi lahat ng ipon ko binuhos ko sa kanila mag-ina. Nagpalitan kami ng masasakit na salita nung time na maghihiwalay na kami. Yes, napuno na rin ako kaya napatulan ko na. Pero in all fairness, mas masakit siya magsalita. Nagawa ko lang banggitin sa kanya yung tungkol sa pinalagpas kong opportunity na makapagtrabaho sa private institute dahil ayaw niya ako mag-apply dahil naroon si Maria. Parang naisumbat ko yan sa kanya pero ang sagot niya sa akin, huwag mo sa akin isumbat yan dahil kung talaga makukuha ka. Kaso sure ako na hindi ka makukuha dahil hindi ka lisensyado. Sobrang nasaktan ako ng husto Kuya Bono. Hindi ko akalain na masasabi niya yon. Nung napagod na akong lumaban ng 3 months at napatunayan ko na rin may relasyon sila ng kaibigan niya, sinukuan ko na rin siya. Sobrang iyak ko noon sa girl best friend ko habang nagkukwento. Sobra din ang naging galit ni Maria sa kanya dahil awang-awa si Maria sa akin. Unti-unti ay inayos ko ang buhay ko. Sinubukan kong mag-apply sa pinagtrabahoan ni Maria Kuya Bono at sa awa ng Panginoon ay naipasa ko naman ang exam at natanggap ako. Naging maayos na ang buhay ko dahil mas malaki ang sahod at mas nakakatulong na ako sa mga magulang ko. Magkasama pa kami ni Maria sa institute pero magkaiba nga lang kami ng division noon. Ang panahong yon kakwento sa tingin ko ay reward time ng Diyos sa akin. Matapos ng masasaklap na pinagdaanan ko kasi imagine mo, magkasama na ulit kami ng best friend ko sa iisang workplace. Pero hindi lang yan ang magandang nangyari kundi ito.
Doon ko na rin nakilala ang kasalukuyang girlfriend ko na pinaniniwalaan kong hatid ng Diyos para sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Jessa at siya ang panglimang babae na sobrang hinahangad kong siya na rin sana ang panghuli. Ang pamilya ni Jessa Kakwento ay pamilya ng makadiyos. Yun pa lang ay patunay na inakay talaga ako ng Diyos papunta sa Kanya at walang pagdadalawang isip akong umanib sa church na kinabibilangan nila. Naging palasimba na rin ako Kakwento. Malaki ang naitulong sa akin ni Jessa. Siya pa ang nag-convince sa akin na mag-take ng board exam. At alam kong hindi lang siyang nagdasal kundi buong pamilya niya para ako'y mapasa. Pero syempre, nilakipan ko ito ng pagsisikap, pagsusunog ng kilay kaya ako naman ay na-bless na pumasa. Simula nung maging kami na ni Jessa, ramdam ko yung mga pagpapala ng lumikha. Na-upgrade din recently ang posisyon ko sa trabaho, mas natutulungan ko na ang pamilya ko. Nakakaipon na rin para matupad mga plano namin ni Jessa. Nag-iipon na kami pero hindi ko pa sure kung kailan kami magpapakasal dahil plano pa namin ang mag-abroad. Si best friend naman, lagi ko siyang nakakasama dahil same division na kami since na-upgrade nga ang position ko sa trabaho. One time, may nasabi si Maria sa akin kaya tuloy ang daming bumabagabag ngayon sa isip ko. Ang sabi niya, kung i-break mo na lang kaya si Jessa tapos tayo na lang. Kung kayo ang sasagot nito Kuya Bono at mga kakwento, anong masasabi nyo? Gusto kong mabasa ang mga opinion ninyo. Sigurado ba ako na simula nung college kami hanggang ngayon, 2024 na, hindi pa talaga ako gusto ng kaibigan ko or gusto niya ako kaso ayaw niyang masira ang pagkakaibigan namin. Sabi pa kasi ng lola ni Maria, sana ako na lang daw ang boyfriend ng apo niya. Kuya Bono, sana mabasa mo ito at magbibigay ako ng part 2 sa kwento ko kung anong mangyayari. Kukomprontahin ko na ba si Maria para matapos na ang agam-agam sa isip ko habang hindi pa huli ang lahat? Sana matulungan ninyo akong lahat na magpasya. Umaasa, Drake. So yan ang unang bahagi ng kwento ni Drake noong November 2024. Halos isang taon na rin, okay? Pero bago natin basahin o bago nyo mapakinggan ang update, ilan muna sa mga shoutout mula sa nagdaang kwento dito sa KNDK. Margie Tombali, shoutout to you. Ganun din kay Jackie Rumbawa, Daiselyn Ferrer Bedania of Doha, Qatar. Shoutout to you. Ganun din kay Jonathan Pascual and Noemi Joaquin. Shoutout to you. Ganun din kay Boss Ames. And hello kay Boro. Salamat sa bago mong kwento. Noel Esteban ng Tugigaraw City. May papakinggan na naman po kami ng My Love Score. Shoutout po kay Amy Grace. I love you. Ingat ka palagi. It's from Noel Esteban. Shoutout po Kuya Boro kay Lakay Dondon Thomas Odlus ng Skyview Virac Itogon Benguet at sa lahat ng Odlus family ng Kalawakan, Rizal, Kalinga. Yaman Kuya Boro listening here in Laguna City, Lumtin, Hong Kong. And hello din kay Ana Marie Pineda. Shoutout to you. Eliza Joy Etang, salamat Kuya Bono. God bless you always to Eliza Joy. And May Laguerta, shout out to you. Shout out dito sa Hong Kong at sa pamilya ko dyan sa Alicia. Kababayan pala ito. And Carmina Kalayan Bawet. Shout out to you at maraming salamat sa laging pakikinig. Hello Kuya Bono, bukas ko napapakinggan habang naglilinis. Sabi naman ni Rodaline Velancio.
Parang nabasa ko yon sa isang post. Sabi ni Ate Eds, okay. Glenda Balog, always listening here in Israel. Nakaka-hello po lahat ng uploads niyo, Kuya Pono. Napakinggan ko na lahat. Yung iba ay inuulit-ulit ko pa. Maraming salamat. Glenda Balog ng Israel. Parang may story sender na yata tayo na nasa Israel. Hindi ko na maalala. Napakarami na kasi. April Taberna ng Bahrain. Hello, Kuya Pono. Thank you sa bagong kwento. I'm always listening. And pa-shoutout po sa family ko, Family Taberna and Padre ng Tumawini, Isabela. Always stay safe, kapamilya. At sa mahal ko, Lani Barrera ng Hong Kong. Ganad ka kanayon, mahal ko, at sa best friend buddy ko po na si Juvie Sinense. Boy, shout out kanya. Thank you po. It's April Taberna ng Bahrain. Thank you, Kuya Pono. Pa-shoutout po kay J.R. Hernandez ng Hitachi, Japan. It's from Levelyn Flores, and Cheryl Wandasa naman says, nag-aabang ng kwento, the best ka talaga magbasa, kaya adik ako sa pagbabasa mo. Salamat, Cheryl Wandasan. And ito naman mula kay Lino Nato of Malaysia, shout out to you. And I was listening, sabi naman ni Marvic Parungaw Delphine, shout out to you. And Honey Gem, shout out din sa'yo. Maricel Butakan, thanks Kuya Pono for the news story. I was listening here in Cyprus. Good day and may God bless you always, Maricel Butakan. And sabi naman ni Logbu, DDS pala pag wala na may sagot, ayun. And anyway, ito naman mula kay Janet Garma. She says, daming langaw. Duma lang nagaget. By the way, listening from Singapore, it's Janet Garma. First of all, I would like to thank you, Kuya Pono, dahil sa mga walang sawang pagbabasa mo sa pangalan ko, mapa FB or YT, TYSM po. At para sa iyo, Tita Lerma, sobrang natouch ako sa pagmamahal sa iyo ni Tito Noli. Imagine, handa siyang maging masama sa asawa niya, makasama lang ng kahit sandali. Gaano ba naman kasi kahirap yung pakisamahan ng taong hindi mo naman masyadong gusto. Dahil lang sa isang bagay, mahirap yon. Sa part naman ng pag-puslit mo kay Angelo is may konting mali ka talaga doon, pero nadala ka lang naman sa pag-aasa mo ng anak. Ewan ko ba sa mga ibang tao na may pagmali ang isang tao, ang dali na lang magsalita kahit makakasakit sila. Nakaka-turn off yung mga ganong tao. Sa part naman ng politika, no comment na lang ako kasi magkaiba tayo ng presidente. Baka nga isa ako sa mga bumibira sa iyo sa CS o sa FB. At ayaw ko lang is yung bangag na nabanggit nyo. Sorry na lang po. By the way po, salamat sa magandang kwento na pinamamahagi nyo sa amin. Ingat lagi, Tita Lerma mula kay Love You 22. Ano bang totoong pangalan mo? Ito naman wala kay Mary Rose Cajarito 97. She says, salamat Kuya Pono sa new upload. Always listening and a banger here from Taguig City. May bago pala dito, sabi naman ni Grace Sherwin Ablao and Arthur Ramos. Pa-shout Kuya from Bayumbong, Nueva Vizcaya. At bilang panghuli muna, Raquel Dasalia. Maraming salamat. Ito na ang update ng kwento ni Drake. Oo nga pala, Drake, pasensya ka na kung hindi nabasa noong November last year ang iyong kwento sapagkat mahaba ang pinanan. Actually, may kasama ako noon. Yung style niya ng pag-e-edit ay retell. At siguro ay naiwanan niya yung kwento mo kaya hindi na nabasa. Anyway, maraming salamat sa pagpa-follow up at ngayon nabasa na sa wakas ng iyong kwento. At sa inyong mga kwento, narito na ang update ng kwento ni Drake at ng KNBK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, kung ano man po ang naging desisyon ko sa buhay, nawa po ay maintindihan niyo po ako kasi nga hindi niyo naman binasa ang kwentong pinadala ko noong November 2024 kung saan ako humiling ng mga opinion ninyo kaya nagdesisyon na lang ako. Pero huwag po kayong mag-alala kung sakaling magko-comment kayo pagkatapos ng maikling update kong ito ay taos-puso ko pong tatanggapin
ang mga payo o opinion ninyo na mababasa ko. Nabasa ko po ang announcement ninyo sa Facebook kahapon kaya't heto, magsusulat na ako ng update. Today is October 9, 2025. Almost 1 year na rin simula nung magpadala ako ng una kong kwento na hindi nyo naman binasa. Ako ngayon kakwento ay nandito sa UAE. Nakatira ako sa kuya ng girlfriend kong si Jessa. Nandito rin si Jessa sa UAE pero hindi kami magkasama sa isang bahay dahil hindi pa kami kasal. Bawal sa batas nila dito at bawal din sa batas ng aming religion. Pareho po kaming may work dito. 2 years po ang aming kontrata. Yes, kami pa rin. Hindi pa nga lang kami nakakasal pero may plano na by February 2027 ay uuwi na kami upang paghandaan ang dapat naming paghandaan, lalo na ang pagpapakasal hopefully in the month of May 2027. Ang dami naming pinagdaanan ni Jessa dito sa United Arab Emirates. Alam kong makaka-relate ang mga first-timers na OFW dito sa UAE sa mga hirap at challenges pero sa kabila ng mga pagsubok na yon ay hindi nasubok ang tatag ng samahan namin ni Jessa. Nanatili kaming matatag na magkasangga, nagtutulungan sa halos lahat ng bagay. Si Maria naroon pa rin sa private institute under Department of Agriculture sa amin. Hindi na rin kami nakapag-usap madalas. Hindi na kagaya noon pero kung nagkakaroon ng chance na makapag-chat kami, ramdam ko pa rin naman yung concern niya. At ako naman, kapag ka-chat ko ang sino man sa circle of friends namin ay hindi ko nakakaligtaang alamin kung kumusta na si Maria. Sa mga kwentong nabasa mo na Kuya Bono ay mas maihahambing ko ang sarili ko kay Abiel na hindi nakatuluyan ng babaeng sobra niyang minahal pero nabiyayaan naman ang isang babaeng hindi pinagsisihang makasama habang buhay. Si Abiel yon pero ako umaasa pa lang na si Jessa na talaga ang kaloob ng Diyos para sa akin. Hindi kasi natin matiyak ang mga pangyayari lalo na't malayo-layo pa ang 2027. Pasensya na lang po kayo kung hanggang sa update kong ito ay bitin pa rin kayo. Hangad ko lang talagang magbahagi ng inspirasyon at katotohanan tungkol sa mundo ng pag-ibig ko. By the way, may mensahe nga po pala ako sa aking girl best friend ni si Maria. Best friend, naway makatagpo ka ng taong mahal na mahal ka at aalagaan ka hanggang sa iyong pagtanda, sasamahan ka sa lahat ng pagsubok sa buhay dahil ako ay hindi na umaas na happy ending tayo hanggang dulo. Baka nga na-misinterpret ko lang yung sinabi mong Korean word o Korean phrase na namjachinggu. Sana rin ay mapakinggan mo o makarating sa iyo ang kwentong ito. Nais kong malaman mo na isa ka sa mga magagandang nangyari sa buhay ko. Maraming salamat sa iyo. Sa mga kakwentong nakarinig nito, gusto ko pa rin pong magbasa ng mga opinion ninyo tungkol sa aking kwento kahit na buo na ang desisyon ko. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng buhay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Drake.